flood control project, 80% lupa, 15% semento, 5% bakal, equals pera. Yan po kanina ang pagsambulat ng pagkonfronta ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Marcoleta sa mga kontratista at doon po sa mga taga-DPWH, taga-DBM at taga-Commission on Audit. Mantakin mo halos lahat ng flood control projects, pareho po ang modus operandi. 80% tinambakan lang ng lupa, 15% lang ang semento, at 5% lang ang bakal. Yung iba, wala talagang bakal. Kagaya ng nadiscover ni Governor Dolor ng Oriental Mindoro, na hindi pa siya pinapapasok ng kontraktor at ng taga-DPWH, siya ang gobernador ng probinsya. Maraming salamat, Maria Provinciana, for your support sa pagpapakulay. Deeply appreciated ni Ka Eric. So yun po ang isa sa mga iskandaloso na mga revelations kanina. Kasuklam-suklam ang adjective na ginamit naman nila Senator Jinggoy Estrada nang madiskubre at inamin pa nitong kulukoy at wala pang kahihiyan, nag-resign na dapat itong DPWH Secretary na si Bunuan, na alter ego pa naman dapat ito ni Marcos Jr. Mga kababayan, alam nyo ba? Inamin niya na nagkakahalaga sa 9 billion pesos ang ghost flood control projects sa Bulacan. At may pinangalanan na kontraktor na sa pangalan pa lang, alam mo na talaga parang house show talaga. Hokus-pokus at sindikato. Kasi kapangalan niya, ang tahol ng aso. Ang pangalan po nitong involved sa bilyones na ghost project na flood control, Wawaw Construction. Diba? Nung elementary tayo, nung grade 1, karamihan sa atin ay nagbabasa noon ng Pepe and Pilar at si Bantay. Bantay at kanyang tinatawag si Pilar, Bawawaw. Wawaw Construction. Sa pangalan pa lang, sindikato na. Mantakin mo, 4 billion pesos mahigit ang itinuturo na ghost. Ibig sabihin, non-delivery, non-existent talaga. At hindi po ito nakitaan ng anumang pagkundina o pagka-iskandalo o pagkagalit ang DPWH o ang Commission on Audit. Parang naging normal lang ang reaksyon ni Secretary Bunuan. Nakakahiya, kasuklam-suklam. Mantakin mo, all over Bulacan, mahigit kalahati ng mga bayan sa Bulacan, palagiang nalulubog sa tubig baha. At may mga barangay pa na halos isang bayan ay 80% ng barangay nilulubog sa baha. At ito ngayon ay nabulgar na. 9 billion mahigit po ang ghost flood control sa Bulacan. At may dalawang kontraktor na pinangalanan. Sa pangalan pa lang, alam mong sindikato, ito ay ginamit lang para mapalusot sa bidding at hindi man mangyayari yan kung hindi kasabwat ang DPWH at hindi kasabwat pati ang Commission on Audit. Mantakin mo, ang role lang daw ng COA i-check kung may delivery of project. Hindi na nila role kung tama o hindi ang pagpapagawa sa proyekto kasi DPWH daw yan. At si Secretary Bunuan, makikita mo parang walang emosyon. Baliwala lang sa kanya. Inamin pa niya sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan, na 9 billion po ang ghost flood control project. My goodness. These people deserve to be put into firing squad kung mayroon lang. Or kaya ipa-execute sa electric chair kung pwede nga lang, mga kababayan. Kahindik-hindik, kasuklam-suklam, kasula-sulasok ang ganitong kagarapalan, kawalang damdamin na pagnanakaw na nangyayari sa ating bayan at wala kang maririnig na anumang pagkukundina sa opisyal ng gobyerno ni Marcos. Mabuti at binuksan po ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Ito pa, mantakin nyo mga kababayan, ang isang nagngangalang QM Builders naging biglang
quadruple A contractor na pwede siyang mangontrata ng 40 billion na worth ng project na nagsimula lang siya, hindi naman natin siya minamaliit pero alam mo talagang sindikato, nagsimula lang sa pasupply-supply ng hardware. Pag sinabi pong quadruple A, ang iyong kapasidad ay pwede kang mag-construct ng mga flyover, kagaya ng San Miguel Infrastructure, kagaya ng Freycinet, ng FF Cruz, ng EEI, ng DMCI, no? Mga Consone, mga Mega World, ganun na po ang kapasidad mo pag quadruple A ka. Halos hindi niya pa ipaliwanag paano siya naging quadruple A, mga kababayan. Ibig sabihin po, may gumagamit sa kanya. Itong si Kirante, no? QM Builders. Sabi ni Senator Marcoleta na pikon siya, no? Sabi niya kanina, wag mong kalimutan, may hawak akong martilyo. Sa susunod na hearing, Senator Marcolita, dapat maso ng hawak mo. Hindi lang mallet, no? Hindi lang wooden mallet. Terrible. As in terrible, mga kababayan. Biglang naging quadruple A at ang kanyang contracting capacity biglang sirit sa 40 billion pesos. My goodness. Simple explanation, dami ito. Ginagamit ito ng mga politiko at taga DPWH. No, so therefore, kung ginagamit itong QM, sinong sa likod? Ayun. Sinong sa likod nito, mga kababayan? Kasi dapat ito sila ay mapapanagot sa batas. This is plunder. At sa minimum dapat ito sila ngayon ay suspendido dapat ang kanilang mga permit. At bawal muna silang pumasok sa anumang pangungontrata sa gobyerno ng mga proyekto at even other projects. Grabe ang korupsyon. Mahusay si Senator Marcoleta. Sabi ni Bessie Marfa, God-given ang timing na ito. Remedios Alberca, good evening ka Eric, watching from Singapore. Opo, no? Kasuklam-suklam po ang discovery kanina, mga kababayan. Mantakin mo almost all flood control projects, ang formula niya pareho lang. 80% lupa ang tinatambak. Dike, mga revetment o refitting, retrofit ng mga flood control, mga flood mitigating, 80% lupa, 15% lang ang semento, and 5% lang ang bakal. Minsan wala pa. My goodness, hindi po naiiskandalo ang DPWH, no? At ito ngayon ay naipakita natin na ang mga kontratistang ito at mga kriminal na ginagawa nilang pandarambong kasabwat ang DPWH. Kasi ang bidding ginagawa po, kung hindi sa regional office, sa mga district engineering office. At kapag sinabi pong district engineering office, hindi po yan under sa gobernador o sa alkalde, mayor. Under po yan sa congressman. At ang district engineering office po ay redundant, no? Kasi pwede namang gawin ang bidding sa regional office na. Bakit kailangan magkaroon ng district engineering office? Ang district engineering office ay parang contracting at construction group ng mga kongresista sa buong bansa. So malamang po itong QM Builders, dami ito ng congressman na nagpapatupad ng mga proyekto. Sila ang nagtatakda ng appropriation at para hindi halata may kontraktor na kumukuha ng project. Na ganyan pong role ni Janet Lim Napoles nang sumambulat ang 500 billion pesos na iskandalo ng pork barrel scandal. Ayun. At ito ay walang ibang pagdududa pa. Plunder po ang kaso nito. At ito pa, mga kababayan, maliban po doon sa biglang yaman, may isa pang kontraktor na 3 ang hawak niya. 3 pala ang natukoy, no? At extra super close kay Martin Romualdez. Ito po ang Diskaya family na grupo, ang St. Gerard, St. Timothy at saka Alpha Omega na lumalabas kung hindi dami kasosyo ito ni Martin Romualdez. Mga kababayan, mantakin po ninyo sa sobrang pagkagarapal sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, sa mga flood control projects at iba pang proyekto, kaya nilang magkaroon ng 100 plus. Mahigit 100
At ito in-interview pa ni Julius Babaw na mga SUV at mga top of the line na mga kotse. Mga Bentley, baka may Rolls Royce pa, no? Mga Audi, ano pa? My goodness, sa kotse pa lang nagkakahalaga na po ng 300 to 400 million pesos ang property. Sasakyan pa lang yon, mga kababayan. So kung hindi ito nagnanakaw sa kaban ng bayan, sa pandaraya at kriminal na palusot, sa pandarambong sa flood control project, saan ang galing ito? So malinaw, mga kababayan, na ito ay sistematiko, koordinado, at organisado. Saan nagsisimula po ang pangungurakot na ito? Sa flood control projects, doon po sa Kongreso. At pagkaroon ng mga small committee, mga palusot na grupo nila Saldico, nila Kimbo noon, at mga alipor, sila J.J. Suarez na to, yung grupo nila Dong Gonzales na to, kinakatay nila ang pundo. Tapos, para hindi halata, yung iba may dami, yung iba kasosyo, para hindi halata na sila din ang kumukubra. At ano kaninang naibulgar? Pinaka-minimum po, 30% ang kickback. At doon sa mga kinatay-katay nila, may 25% pa. So all in all, 55%. So ang matitira na lang, wala ng 30% for every 1 billion. Kaya pala, kaya nilang lustayin ang pera ng bayan sa pagkakaakala nila na hindi ito mabubuksan ng investigasyon. O ito ngayon, sa Iloilo City, more than 4 billion din po ang proyekto doon. At out of 4 billion, binabanggit ng alkalde ng lungsod ng Iloilo na si Mayor Raisa Treñas na mga mahigit 600 million ang anomalous at defective. That even Marcos Jr. ay hindi po niya naitanggi, Ramram, na ang mga flood control projects sa Iloilo ay pinagmumulan ng malakihang pangungurakot sapagkat yun nga ang formula. 80% lupa ang component, 15% lang ang semento, 5% lang ang bakal. Partida pa yun, ha? Minsan kawayan lang ang ibinabaon. Wow, mga kababayan. Patriotic Filipino, patayo-tayo ng security agency kasi mag-hire sila ng mga maraming bodyguards para magpatayan. Tama. Terrible. We have now opened the biggest plunder of people's money in the last century. Terrible ito, mga kababayan. We're not talking about millions. We're not just talking about billions ang nawala. Trillion po ang nawala, mga kababayan. Sapagkat in the last 3 years ni Marcos, mga 1.1 trillion po ang pondo ng flood control project pa lang. Hindi pa kasama ang mga road projects, no? Baka magugulat kayo, ha? Si Saldico, na may hawak na 2 malalaking kumpanya at mga konsorsyum, High Tone Corporation, tsaka SunWest, in the last 3 years na siya ay naging sip-sip at tudo halik sa talampakan ni Marcos at Romualdez at naging maniobra tirador sa katayan ng budget sa Kongreso, tanungin niyo si Ka Eric, magkano po ang kanyang kontrata na nakuha? 54 billion in 3 years. My goodness! 54 billion. At karamihan nito, flood control at mga road projects. Na nakakaabot siya hanggang sa Antique, hanggang sa Negros daw. Mga kababayan, bilyon-bilyon ang pondo. At huwag kalimutan, lahat ng mga senador at pating DPWH ay nag-a-agree 60% halos ang nawawala sa pundong ito. 40% pataas na yon para maipatupad ang project. Ganon po kalala ito. Minsan 30% lang. Sa kaya hindi katakataka na mayroon siya mga misibes, may helicopter, may mga eroplano siya, mga kababayan. So these are ill-gotten wealth. Yes, at ito ay bunga ng pandarambong. Most likely, mga kababayan. And for you to know, na-meet ko po yan personally si Saldico. April of 2022, kasama ko si former NICA Director General Alex Paul Monteagudo, dyan po sa may Grand Hyatt Hotel, sa BGC area, nang tumatakbo pa kami sa party list sa Sambayanan. At ang retired general na Ilonggo din, ay kanyang chief security, na naging division commander sa Bicol,
at naging regional director ng NICA, wag ko nang babanggitin ang pangalan niya, mga kababayan, ay kaharap namin. At iba pa, ang dalawang police officer doon, active pa. Nagraranggong colonel ngayon. At doon niya inamin, mga kababayan, na siya ay facilitator ng pangungulekta sa iba pang mga kontraktor para ibayad at ibigay sa NPA extortion. Wow! Na-shock si General Monteagudo, mga kababayan. Shock na shock, mga kababayan. So hindi katakataka kung ganitong uri ng mga kontratista na naging kongresista by way of the backdoor channel using the party list ay mai-involve sa ganitong kalakaran ng kriminal na pandarambong sa kaban ng bayan. These are the pattern, monumental restoration of corruption never seen before. At si Marcos ay hindi po pwedeng magkunwa-kunwari ang inosente. Dahil mula sa katayan sa Congress, palusot ng mga pondo, pagpapalusot ng mga projects, appropriations, small committee, iikutan nila ang bicameral conference, iikutan nila ang plenary, at walang mga minutes, the way na binuking ni Congressman Toby Chanco, pinipirmahan din ni Marcos at ginagawang batas at magiging pera at nire-release ng DBM at kasabwat pa ang DPWH sa mga irregularidad na ito na isang kriminal na gawain. So pwede bang walang pananagutan si Marcos? No! Ang mga pananagutang ito cannot stop with the DPWH as the agency implementing these projects or supervising these projects. So at the minimum dapat sipain na po ito si Secretary Bunuan. Walang kwenta, hamantakin mo alam pala niyang ghost project, hindi niya masuspend ang mga kontratang ito at mga kontratista at hindi man lang nag-file ng kaso for plunder. Tarantado, kolokoy talaga. No? Walang kwenta talaga itong gobyerno nila. Very scandalous. If the people cannot feel that this is so brutal, so brazen, and so inhuman, no? Hindi na ito makataong pagnanasa sa pera, no? Gahaman sa pinakagahaman. Mantakin mo, lupa, ang kontrata mo, bilyon ang quality, at ang variable na ilalagay mo at mga material, lupa, mga kababayan. Hay timbog ang mga magnanakaw, wala lang puro palpak ka Eric, sabi ni Joan Pantuha. Ang sarap nga bitayin ito in public, no? At hindi ito mangyayari kung hindi po ito pinabayaan at kinonsente ni Marcos. Hindi po ito nalantad dahil ayaw nila itong gawin ng garapal. Siguro nakakalusot ang ilan dito sa panahon ni former President Duterte. Pero ang garapalan at malawakan at tuloy-tuloy na pandarambong with this kind of degree of scandalous and notorious plunder, hindi po nangyari yan kay Pangulong Duterte. Kasi pag nalaman ito ni Tatay Digong, nako, may mananagot, may gugulong sa lupa, may makukulong. Pwedeng may nakalusot, pwede. Pwedeng may pero hindi ganito siguro ang magnitude ng pandarambong, mga kababayan. Hugas kamay lang si BBM, kaya inunahan na niya. Fill in the blanks pang mga budget. MJ sa kalam, grabe kakurap ang ating kalagayan. No? Grabe, terrible. Kaya tumutugma po ito sa Corruption Perception Index. For the last 2 years ni Marcos, no, na-survey ito, ang Pilipinas po ay nasa bottom ng pinakamakurap na bansa. No? Pinakakurap ang ating kasama doon sa pinakababa ay mga bansang Yemen, mga bansang Somalia. Yun po ang kategorya natin. Mga bansang walang regular at estable na mga pamahalaan. We are the leading pinakakurakot na gobyerno in the Indo-Pacific region in the last 2 years. Ito yung patotoo, and we are just talking about the flood control projects. Hindi pa po pinag-usapan ang mga road projects. Yung mga farm-to-pocket road, yung mga farm-to-mansion road. At nako, luluma po sa pagnanakaw na ito. Lumang-luma na ang napulis na 500 billion. Ito po ay trilyon ang pinag-uusapan.
And yet, we cannot hear any single word, no? May pasumbong-sumbong pa sa Pangulo na gimmick. Kilala na po natin. Kilala ng mamamayan. Alam ng taong bayan na ang pagkatay at ang mga pagkakaroon ng mga pandarayang kriminal na pandarambong ay nangyayari po sa budget doon sa Kongreso. At ito ay inilantad na nila Congressman Ungab, nila Congressman Toby Chanco. At yan mismo ay hindi maitanggi sapagkat nagkaroon po kahapon ng deliberation on the budget proposal presentation, ang tinatawag na NEP or National Expenditures Program, at doon po hinanap ni Congressman Toby Chanco sa bagong tagapamuno ng Committee on Appropriations saan ang minutes, report at ano ang mga ginawa. Magkanong binawas, saan inilagay, anong mga agencies ang ginamit na bawasan, palusutan, na tinatawag na small committee. In short, ito po ang sindikato ni Martin Romualdez. So, hindi naman po kapanipaniwala na hindi ito alam ni Marcos. Nandun ang anak niya, ang kulukoy niyang anak na kamukha ni Charis Pimpingco, no? Si Charis Sandro Marcos ang tawag sa kanya. So hindi pwedeng hindi nila ito alam, mga kababayan. Carol Somar, Briola Azol Joseph, kung hindi ko mahabol yung live stream mo, okay lang ba kung sa replay makikita mo rin ba? Oo, nakikita po, puntahan nyo lang ang Ka Eric Celis YouTube channel, no? Mga kababayan, you can do the replay. Tingin ko nga sinashadow yung channel kasi hindi siya umaangat, no? Ganun pa rin siya, tapos pababa ng pababa yung views niya. Hindi naman ako nababahala, nandyan naman kayo. Kasi hindi ko tinatopic dito mga chismis eh. Baka hindi kursunada lang ang topic ko. Yun siguro ang aking, at saka hindi ako nagbo-boosting eh. Hindi ko rin alam gawin, tsaka wala din akong budget para dyan. But you can visit the channel, Ka Eric Celis YouTube channel na yun. Okay? Shadow ban, meron ganun. Okay. So malamang nga hindi nakikita, no? Kasi biglang baba, no? 40% ang pagbagsak ng channel views ko at pati po ang kanyang monetization, mga 50% ang bagsak niya. But it's okay. Part lang ito ng advocacy ni Ka Eric, no? Kapag lumuwag-luwag, hanap tayo ng iba pang consultancy, no? Medyo sikip at gipit ang kalagayan natin, pero this will never be permanent. I know it, no? Importante may nanonood kahit 10, 20 ngayon na nanonood, mga 200 plus sa YouTube, 160 plus sa Facebook. Okay na yon. Ang Facebook kasi hindi siya monetize, pero okay lang. Importante tuloy-tuloy ang pagpapalaganap ng impormasyon. So what is the lesson here? Initial pa lang po ito. That plunder and massive corruption begins in the government and now extends to the private sector. So hindi na lang mga kongresista ang nagnanakaw. Pati po ang kanilang mga private agents in the name of contractors ay grabe po ang pandarambong. Kailangan pong magkaroon ng case build-up. Kasi kahit abutin pa ito ng isang buwan, the pattern of corruption and plunder will be the same. 80% lupa, 15% semento, 5% lang ang bakal o wala pa, kawayan minsan. That pattern is already established. Pangalawa, karamihan dito mga dami. Ibig sabihin po sa likod nila ay mga politiko at mga kongresista. Pangatlo, hindi lang dami, kasosyo pa. At ang pang-apat po, kasabwat ang DPWH. At most likely, pati ang taga-DBM at taga-COA. Kasi walang movement ang perang ito kung hindi po gagalaw ang gobyerno para ito ay siphon o higupin nitong mga magnanakaw na mandarambong na kontratista. This is a grand scheme of collusion to implement plunder. Ito po ay malinaw. So what we are going to witness in the next hearing ay kung sino-sino ang mga involved and then mag-case build up na. Sino po dapat ang nagbabantay dito at naghahanda for case build up? Ombudsman po. Ang problema ay ang ombudsman natin ngayon mag-a-appoint ng bagong ombudsman. At kung tama ang source of information ni former Ambassador Bobby Tiglao, si Annalisa Logan, Attorney Logan, na nagtatrabaho bilang Deputy Executive Secretary
sa office ng Executive Secretary, paborito na operatiba ito ni Lisa Masa. Lisa Masa tuloy. Lisa Marcos. Nang ito ay nagtatrabaho pa sa MOST. Marcos Ochoa Serapio Tan. So kung itong ilalagay nila, ibig sabihin po ay inaareglo na nila na ang ombudsman will be an extension of cover-up. Ano pang ma-expect natin, no? Dapat ang ombudsman with integrity and probity. Dapat ministerial lang si Marcos, no? Kung sinong ma-shortlist top 3, yun lang dapat ang pipilian, no? Ang nag-shortlist po, JBC, Judicial and Bar Council, no? Mga judges, mga senior lawyers, no, na binuo sa Judicial and Bar Council. So, dapat po ang ombudsman naghahanda na nito. Heads must roll by building up cases and bring in the prosecution. Mag-hire ng mga dekalidad na abogadong ombudsman in preparation po para sa pag-file ng kaso at pag-prosecute at mapaparusahan sila. Mga kababayan, napakahalaga po na ipanawagan natin na ibalik sana ang death penalty. No? Huwag tayong magpasway dito sa kagaya nila Robert Reyes na to na nagpapasting-pasting. Ang issue nila, impeachment ni Inday Sara Duterte. Itong real issue, si Sara Duterte, walang anomalya in the last 3 years. Lahat ng pundo na pumasok sa kanyang opisina, sa Office of the Vice President, at kahit nung siya'y concurrent DepEd Secretary pa, unmodified opinion ang inilabas ng COA. Ibig sabihin po, no anomaly. Yan pong simple na pagpapaliwanag dyan. Napolis din pala si kontraktor. Higit pa sa Napolis, mas malala po ito, no? This is a large-scale, broad daylight robbery of the Filipino people done by both the contractors, the DPWH, at mga kongresista ng lantaran at walang kahihiyan. Sabi ni Myrna Danielson, watching from Jensan. Aris, good morning ka Eric El Mongi. Ka Eric, good evening po. Okay. Thank you. So, maliban sa case build-up po, kailangan magkaroon ng mabilisang prosecution. At ito na po, na ipakita natin na ang issue sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte on non-issue dahil cleared sa Commission on Audit, pinipilit pa rin nila ay isang pagtatakip sa totoong issue ng umaalingasaw na kabulukan ng pagnanakaw na ginagawa ng Kongreso, kinukonsenti ni Marcos, at ito ngayon kasabwat pa ang DPWH at mga kontraktor. Dapat po immediately mag-resign na si Bunuan at ang lahat ng mga pamunuan ng DPWH, including ang mga regional directors at mga district engineers nila. There must be an immediate overhaul sa DPWH at ipatigil po ang pangongontrata at partisipasyon sa pangongontrata nitong mga napangalanan at na-identify na mga contractors na sa malamang mga dami at bahagi ng sindikato sa pandarambong ng mga kongresista. At sana ilabas na rin po ng Senado the way it is being exposed initially by Senator Ping Lacson na may 67 initial na bilang ng mga miyembro ng House of Representatives na nangongontrata ang pamilya or may contractor interest sila or konektado sa mga kontraktor na may sindikato na reputasyon. Ilabas nyo na po ito. Akala ko no holds barred na po ito. No? At nawa po ay bantayan ito ng taong bayan sapagkat napakadelikado po ang ganitong mga kalagayan natin kung hindi ito mababantayan at walang magagawa na mga pag-file ng kaso at mga corresponding and subsequent na pag-prosecute at pagpapakulong. Mga kababayan, Mondragon, ka Eric, dapat abolish ng, yeah, I agree. Dapat wala na po ang district engineering office na yan. Everything can be done at the regional office, no? At dapat wala na po silang pakialam at ilusawin na ito at i-terminate na. Sapagkat ng mga district engineering office po, yan ang nagsisilbing conduit ng mga congressman sa pagpapalusot ng kanilang mga proyekto, kunwari, at ng mga pork barrel at itong pagnanakaw sa flood control projects. Involved po yan mga district engineering office.
Yan po ang kalakaran. Admitted po kanina yan. Mismo doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Na ang District Engineering Office po, doon ang conduit. Pag sinabing conduit, doon po ang daluyan. Doon po ang dugtungan. Doon po pumapapil ang mga illegal at mga sabotahe at mga kontratistang kriminal na mandarambong at ang mga pundo na pinapalusot ng congressman o ng mga House Representatives at ng kanilang diskarte at ang facilitator, DPWH, District Engineering Office. That is correct. Yan po talaga ang kalakaran. Ang daming ghost project, lotse tunog. Kaya nga, no, Agosto pa lang ay parang Todos Los Santos na, no? Dahil ghost. At marami pa po ang ganito na kalagayan sa buong bansa. Ulitin po natin saan ito nag-uugat, doon sa Kongreso. Kinakatay doon, dinadaya ang budget, at sino nagbulgar? Mismo mga congressman like Congressman Ungab, Congressman Toby Chanco, at sinong pasimuno? Si Martin Romualdez. Alam din ba ito ng anak ni Marcos na ngayon ay majority floor leader? Of course! Malamang nakikinabang din siya. At alam din ba ito ni Marcos Jr.? Of course. You cannot tolerate something and you cannot be complicit to it if you do not benefit and take something of a benefit from it. Ibig sabihin, pinapakinabangan niya. At kung hindi man siya lang namang nakikinabang lang, ito ay kabahagi siya mismo. Through the DPWH. At ang ating nakukuhang impormasyon, weekly po ang delivery ng pera dito sa Malacanang. So, itong gimmick niya na isumbong mo sa Pangulo, pa-website, these are nothing but for a show. Ang totoong issue ngayon ay ang nabulgar sa Senate Committee Blue Ribbon na ang sabwatan ay malaganap at ang mga alter ego ni Marcos, ang agencies of government like DBM at DPWH to the point na ang Commission on Audit ay nagpabaya din po dahil naging pro forma lang ang auditing nila. At sabi nga doon sa Senate Blue Ribbon Committee, dapat 3-layer yon. First audit, ang mobilization and capacity of the contract and project implementer. I-audit mo kung kaya, tama, pati ang mga materials nila at pati po ang kanilang project capability to implement. Second audit, yung kanilang actual implementation. And then third audit, yung actual delivery of the project. Yun po dapat, no? Hindi pwede doon ka lang sa project delivery audit stage. Eh, wala ka na makukuha doon kasi pag flood control project po, pag inanod na ng baha, inulan na po, ang rason kaagad para mapalusot po ang ninakaw at dinambong na pondo, force majeure. Ibig sabihin po, by the force of nature, nasira ang project. And nobody can control or blame the nature or the power of nature na mag-alter ng mga material or physical na bagay kung dinadaanan ng bagyo, baha o ng mga kalamidad. Yun po ang pinakamadaling palusutan, force majeure. So, kailangan po, bago siya mangontrata, ano ang kanyang net financial capacity to contract? Ano ang kanyang record? Ino-audit mo dapat yun. Kasi nga, para magkaroon ng pag-establish na ito, house show to, sindikato to, dami lang ito. No? Paano ka nagkaroon ng quadruple A permit with a 40 billion capacity to contract, nagsimula ka lang sa pagtitinda ng mga kawayan at ng mga maliliit na tinging hardware. Hindi naman tayo nagmamata ng tao. Pero hindi naman po tayo pwedeng paikutan at pasakayin. This is a dummy. May sa likod po nito na nagko-control sa kanya. Malinaw po, no? At ito ay kalakaran. Ibig sabihin, sistema nila ito. Kaya, hindi po pwede, we expect what results are we going to see. Ganito na po ang pattern nito. Ang pinaghahandaan ngayon dapat, ang ombudsman ay maghanda na ng mga abogado para sa case build-up upang iakyat ito sa sandigan bayan at nang maipapakulong po itong mga magnanakaw at durubo na mga kongresista, mga politikong kasabwat nila, ang DPWH at kung pati ang COA, DBM na nagpapalusot ng mga pundo ay hahabulin natin. And who must lead this kind of move to bring before the bar of justice ang mga magnanakaw at mandarambong na ito?
kung matino ang presidente, it must be the president. Pero hindi siya matino eh. Yan pong nangyayari. Oh. You have a Secretary of DPWH na lantaran po ang mga ghost projects, lantaran po ang katayan at pandaraya ng kriminal na pagkakaroon ng mga pangungontratang ito sa mga district at regional level, and yet you cannot see any emotion of anger and condemnation kay Secretary Bunuan. That's it. No? Hello ka Eric, sabi ni Renato. Kaway-kaway, no? Medi Zapata Montemayor. Magandang gabi po ka Eric. Yes, maraming salamat sa nagsusubaybay. So, ito po ay nangangailangan ng pagkilos ng mamamayan. We need to change the leadership in government. Kung si Marcos lang pa rin nang nakaupo dyan, puro lang po press conference at mga walang katuturan na mga pa-interview at gimmick ang maririnig at makikita natin. So the Senate Blue Ribbon Committee will only be a recommendatory course into the main effort of case build-up and prosecution na gagawin ng ombudsman. Hindi man po pwede ang Senate Blue Ribbon Committee o ang Senado ang mag-prosecute. Role po yan ng ombudsman. At dapat po ay maglagay ng mga abogado kahit man lang nakatutok sa kasong ito. Because kung hindi po ito gagamitin mga kababayan, sabi ni Vanessa 27, alisin na dapat si Bunuan. Dapat po, ngayon pa lang, kanina pagkatapos ng Senate Blue Ribbon, dapat, kung may natitira pa siyang 1 inch, 1 pulgada ng kahihiyan at delikadesa sa kanyang sarili, dapat nag-resign na siya. No? Sana naman may mga makulong, dahil pag walang mananagot, useless lang lahat ng ito ka Eric. Pabalik-balik lang ang pagnanakaw. Yan ang tinatawag po na impunity. Nagkakaroon po ng impunity. Walang pananagutan, walang pagkatakot na mananagot ka. Dahil tulips, cranberries, 40 cars lang ka Eric, no? 100 eh. Hindi po 40, 100 pong binabanggit ni sa kanya, no? Nila Corina Sanchez, no? At ng iba pang mga whatever, 40 or it's not common para sa isang ordinaryong tao lang na ang pinagmula nila ay isang maliit at hindi pa negosyo na pangungontrata, biglang yaman in a matter of 5 years, 4 years, na nagsimula silang mangontrata, mga kababayan. Hindi ka panipaniwala po ito. No? Okay? Olivia Cargaulio Tiosas. Mas okay kung Duterte sana nakaupo. No? But it's water under the bridge, Olivia. Ang pinakapunto natin ngayon, ang pag-prosecute, ang pagkaso, ang pagpapakulong, at ang pagpapapanagot sa mga taong ito ay napakahalaga po na dapat pangunahan ng gobyerno ni Marcos. Ang problema, involved din po si Marcos. Ngayon, ang bola, kasi nakikita na natin saan ito patutungo eh. The pattern of revelations will continue. Ghost project, 80% lupa, 15% lang semento, 5% lang ang bakal. Dami at mga bogos at mga sindikato na kontraktor at mga kongresistang sa likod nila. That will be the common pattern of revelations na magaganap po dito sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Pero ang susunod nito, kailangan po paghandaan ang case build-up and subsequent filing of cases and criminal prosecution. Ka Eric Akbayan pala si Boy Ngiwi. Doon kasali anak ko ang tigas ng muka. O sabihan mo ng anak mo, brother, yellow yan na may connection sa kaliwa. Yellow left. Yan ang ibig sabihin, hilaw na komunista. Ang komunista ay ang anak bayan. Okay? You discourage your anak, no, na pumunta sa mas matino na grupo, no. Hindi po sa ganyang grupo na ginagamit sa political mercenary operations. Heidi Ching, Mr. Marcos must resign now. Sara must be the president at iayos niya ang Pilipinas. Tama, I agree. Florenda Mijares, they should. Joan Pantuha magbakasyon, mamili sila sa ibang bansa. Kaya nga, no, grabe ang pagkagarapal. Nakakapagtulog pa ba ito sila? Nakakatulog ka pa ba? Na sa gitna po ng pagnanakaw at pandarambong nyo sa pampublikong pundo, milyong-milyong mamamayan po ang
naghihikahos. Pagkagising mo may baha, pagkatrabaho mo may baha, pag-uwi mo may baha. Baha po ng miserabling buhay, and yet may mga taong 40, 180 man ang sasakyan nila na alam natin na nagnakaw at kasabwat pa ang mga kongresista at taga DPWH, pati taga DBM na papanusutan nila. My goodness, mga kababayan. Kaya pala wala na tayong, kulilat na talaga tayo sa buong Southeast Asian nation. Ang naaangatan lang natin ng konti ang dalawang bansa lang, Myanmar at Bangladesh. Pinag-iwanan na po talaga tayo. At walang ibang dahilan yan kundi ang bulok na panggobyerno. We could have taken off further Bener Agustin Baltasar kung nagtuloy-tuloy po ang People's Agenda and Good Governance sa panahon ni Pangulong Duterte. Dapat SOP ang lifestyle check, no? Oo nga klarong-klaro na ill-gotten wealth po ito, unexplained wealth po ito. Pati po itong kinasaldi ko, no? Kaya ito si Dan Fernandez, hindi pa to kulukoy na habol, malamang ito ay may ganon din, sapagkat 3 yata ang helicopter niya, mga kababayan. The Beast, ayusin nila natin ang Pilipinas, reckoning nearby. Opo, tama yan. My Jets, martilyuhin ang kamay at ang ulo ni Marcos at Tambaluslos, no? Jacob Yusef, no? Sana tamaan ng kilat si Kim Bunjing. Sabi ko nga, ito mga kongresista at mga kontraktor ng mga kriminal na mga magnanakaw sa kabanang bayan, sa kapal ng mukha nila, kahit hiwain mo po ang mukha nila ng blade, ng scalpel, ng Lunes, Biyernes hindi pa magdurugo eh. Baka 15 days pa. Kung ilaga mo sila sa loob ng isang drum at pakuluin ng tubig, mauna pang lalambot ang drum kaysa balat nila. Ganun po kakapal ang mga pagmumuka ng mga gahaman na ito. Pero may katapusan din po ito. Kasabwat ng presidente, hindi po pwedeng mag-inosente dito si Ginoong Marcos. May topic pa sana tayo, pero babalikan ko na lang bukas. I was told na hindi po papayag daw ang gobyerno at ang Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng precondition sa pagkakaroon ng peace agreement or pagkakaroon ng negosasyon. No? Sige, tingnan natin. Sana totoo po yun. At hindi daw nakaangkla ayon sa Armed Forces of the Philippines ito mga pagpapalaya at pagkatalo ng kaso ng mga komunistang teroristang leaders sa napipintong pagbubukas muli ng peace negotiation sa CPP, NPA, NDF. Well, it's still a question of learning our historical lessons. It's still a question of sincerity. It's still a question of how we will be able to correlate actual ground situation and actual historical lessons sa karanasan natin sa CPP, NPA, NDF versus ang sinasabi nilang sila ay bukas na makipag-usap without any condition. Let's discuss that in another discussion. Inuna ko muna itong napakahalagang pag-uusap tungkol sa maanomalya and the biggest plunder of century. Sa panahon natin, ito pong pinakamalala. At baka hindi pa ito lang. Kasi si Saldico alone ay mayroong 84 billion contracts from 2016 to 2025. Or mahigit pa sa 100 billion daw. Let's check about that. Pero sa ilalim ni Martin Romualdez at ni Marcos, 54 billion ang kanilang kinupo at kinubra na mga proyekto at mahigit kalahati dyan, flood control project. Na ang formula, pare-pareho ang modus operandi. 80% lupa, 15% lang ang semento, 5% maswerte kung may bakal pa.